Pag humaharap tayo sa mga problema, nababalot tayo ng takot na akala natin natutulog ang Diyos. Subalit ang totoo, ang pananampalataya natin ang tulog na ginigising ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay asleep. Bago po tayo magpatuloy, magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Gayon din sa lahat ng mga nagnanais na sumama sa pilgrimage sa October, meron na lamang pong 10 slots available. Kaya kung kayo interested, please don't hesitate to message us. Mga kapatid, ngayong araw ng linggo, dinadala tayo ng ating mga pagbasa sa ating mga sariling karanasan kung kailan tayo'y nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga unos at mga bagyo sa buhay natin. Pero kung ating titingnan ng mas malalim sa mata ng pananampalataya, madalas mapapansin ninyo parang nasa ng Diyos sa mga panahon, sa mga oras na tayo ay namumroblema, na tayo nahihirapan, na tayo naguguluhan, na tayo naliligaw, na tayo natatakot, na tayo nangangamba. Tulad ba ng binanggit sa ating gospel na si Jesus ay nandoon sa bangka pero mahimbing na natutulog. Kaya nga siguro merong kanta si Gary Valenciano na natutulog ba ang Diyos? Siguro ganito madalas yung ating karanasan, na para bang baliwala yung mga dasal mo kasi parang hindi naman pinapakinggan ng Diyos. Kung hindi man bingi ay baka tulog ang Diyos at ayaw pa istorbo. At ito nga yung hinaing ng kanyang mga alagad. Baliwala ba sa inyo na mapahamak kami? Ito'y hinaing ng taong takot, ng taong puno ng pangamba sa buhay. Ganyan din siguro tayo minsan, kapag marami tayong mga problema sa buhay. Yun bang pakiwari natin ay walang pakialam sa atin ng Diyos. Hindi tayo mahal ng Diyos, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pero alam niyo po, kung titingnan natin ng mas malalim itong gospel natin, kaugnay sa buhay natin at sa mga karanasan natin ng mga pagsubok at hirap sa buhay,
kung titingnan at i-analyze nating mabuti, kailan tayo nakakaranas ng mga unos sa buhay? Kailan tayo nakakaranas ng mga pagsubok, hirap, problema sa buhay? Tulad sa gospel, kapag tayo ay nasa transition, nasa turning point. Sa ating gospel, sabi na pa, tara pumunta tayo sa kabilang ibayo. Nasaan ba sila nang sila'y bagyuhin? Sila'y nasa pagitan, no, ng point A to point B. Sila ay naglalakbay. Papunta saan? Sa kabilang ibayo. And Jesus will always ask us to go on the other side of the lake. Ibig sabihin, to grow, to mature, to be a better version of ourselves. Tayong lahat ay naglalakbay doon sa mas magandang bersyon ng ating sarili. Tayong lahat ay naghahangad ng mas magandang katayuan sa ating sarili, na lumago, mag-mature sa ating sarili. If we are on that process of becoming a better person, expect na mayroong mga unos, may mga tensyon, may mga hirap, may mga takot at pangamba tayong mararanasan. Kaya nga, this is an invitation for us na tingnan natin yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok na nararanasan sa buhay, yung ating mga takot at pangamba sa buhay as signs of growth, as opportunities to grow. Yung bawat problema, yung bawat hamon, yung bawat hirap ay mga pagkakataon para tayo lumago bilang tao. Itong mga ito'y palatandaan that we are growing, that we are becoming. Kasi kung ayaw natin ng problema, wag na lang, doon ka na lang sa kabilang side. No? Hanggang doon ka na lang. Kaya yung iba, gusto na lang doon sa comfort zone. Wala ngang bagyo doon, pero walang paglago. They will never be the best version of themselves, even the better version. Why? Kasi ayaw nilang pumunta sa kabilang side, sa kabilang ibayo. Ayaw nilang lumago. Yung mga taong ayaw lumago, sila yung nandun sa comfort zones nila, sa securities nila. But as long as there is a desire for you to grow and to mature, to become a better person, always expect yung mga bagyo't unos sa buhay. But they are signs that you are growing. They are opportunities for us, for you, to grow. At yung tension na yun, mga kapatid, sa mga ganong oras, sa mga ganong pagkakataon, kapag ikay humaharap sa mga pagsubok sa buhay, minsan feeling mo, tulog ang Diyos. Pero hindi yun totoo. Ang totoo, kahit natutulog si Jesus, hindi siya talaga tulog at ibig sabihin wala siyang pakialam. Hindi ibig sabihin hindi niya alam ang kung ano nangyayari. Ang totoo, gising na gising si Jesus kahit siya'y tila ba natutulog. At sino ang tunay na natutulog dito sa kwento? Yung mga alagad. No? Ano ang tulog? Yung pananampalataya nila. Nandun na si Jesus, pero sila'y natakot pa rin. Bakit? Kasi kulang ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, we have to grow in faith. Kung mayroong unang-unang dapat lumago sa atin, yung ating pananampalataya sa Diyos. Yung ating pagtitiwala kay Jesus. Kasi hanggat hindi tayo lumalalim at lumalago sa pananampalataya, hindi natin mararating yung ating patutunguhan. Hindi natin mararating yung best version of ourselves. Why? Kasi yung tunay na paglago is only possible kapag tayo'y bukas sa Diyos. Bukas ang pananampalataya kay Jesus. Kaya nga mga kapatid, ano po, lagi niyong tatandaan, hindi natutulog ang Diyos. Ang madalas, pananampalataya mo ang tulog. Kaya hindi mo maranasan, hindi mo makita ang presensya ng Diyos sa iyong buhay.
Kaya madalas pakiramdam natin at pakiwari, tulog ang Diyos. Walang pakialam ang Diyos, manhid ang Diyos, bingi ang Diyos. Pero ang totoo, hindi ang Diyos. Tayo ang manhid, tayo ang nabibingi, tayo ang natutulog, tayo yung walang pakialam. Mga kapatid, sa araw na ito, anuman ang iyong pinagdaraanan sa buhay, tingnan mo yan sa mata ng pananampalataya. Ginigising ka ni Jesus para makita mo ang lahat ng ito ay mga pagkakataon para lumago, para umunlad, at para maging best version of ourselves. Huwag mong kakalimutan yan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buksan mo ang mata ng aming pananampalataya upang makita namin na ang lahat ng mga pagsubok at problema sa buhay ay mga pagkakataon namin para kami lumago at para kami ay maging higit na mabuting tao. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.